Time check, 5 a.m. Nandito na si Casey. Ito na ang ating mga gamit. Yan, tapos yung aming TV nandyan. Tapos ito, mga babasagin, laptop. Tapos ito, ang lagay. Ayan, gamit. Come on, Casey. Casey. Casey, come on. Come on. Alam niya na alis. Ayaw niya magpaiwan. Ano na siya sa may ano? Sasakyan. Andito na yung truck. Sige po. Ay, kayo nanay. Empty. See you, Pampanga. About 5 o'clock tonight. Yeah. Itong ating mga kargan dyan, ating aircon. Tapos yung ilalim niyan, yung TV. You know? Good luck talaga sa TV. Traffic pa. Guys, this is our first night here in our new home. That's Michael and that's Casey. Say hello, Casey. Hello, I'm sleeping, guys. Sobrang pagod, ang hirap. Our first night, first day. This is our new home and too much work. Too much work today, as in malala. So see you tomorrow. Show them the green light. Green light. May pag-green light na kami, oh. Mood lighting. Ooh, aesthetic lighting. Yan, meron silang pa-aesthetic na ilaw. Kaya kulay green yung ating mukha. So, ayan. Today is Sunday. So, Sunday kami nag-move in. So, ayan na. Ayan na. Kulay dag. Sa ating good morning. Ating first meal dito sa unang bahay. It's not the first meal, it's the first breakfast. First breakfast pala. First breakfast dito sa aming bagong home. Ayan. Kain tayo, guys. Tayo, guys. Kain tayo. So, itong ating food, meron tayong baguette bread, tapos meron ako ditong kamote, dala to nila nanay, itlog, meron tayong lettuce, saging, meron akong yogurt, Greek yogurt, and then meron tayong pipino, ayun si Michael, yung kanyang food, itlog, and then baguette, kain. Ano pala si Casey nasa ilalim? Casey! Hi! Casey wants to know when we're going home. Kasi nag-a-adjust pa si Casey. Akala niya, nasa bakasyon lang kami, namamasyal, ganon. So, sobrang hindi talaga yung lumulubay sa tabi ni Michael. So, yun. Wala na yung, yung sila nanay ko, yung mga tumulong na naghakot papunta dito. 4 a.m. pa lang, ay umalis na sila. So, yun. So, kami na lang ulit. Tatlo pala kami. Si Michael tsaka si Casey. So, tatlo. Kami na lang ulit. Ang tahimik ng bahay. Ayan. Yung ating house tour tayo soon. House tour. Kain tayo, guys. Medyo makalat pa dito. Ayun, no? Pak. Kasi naghahanapan kami ng mga ng mga wires, nalagay yung mga saksakan, and nakita namin doon lang pala nakatago sa isang plastic. Ayan. So, yan. Medyo nakakalat yung lamesa.
So, kain. Check it. Ay, sorry. There's only 14. Ay. So, konti naman yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. It happens. Yeah, that's all that Okay. This one also included? All three, yeah. Ang aga ko nagising, like 3:30 pa lang gising na ako. Hindi ako makatulog sa dami ng iniisip ko na gagawin ko. So, time check ay 4:15. Ay, sana nakikita. Basta, 4:15 a.m. Yan, 4:15 a.m. And, umpisahan ko na tong mga nandito nakalagay. Kasi lahat yan ay mga plato, baso. Yan, tsaka kailangan ko din ng mga yung nilagay ko, pinambalot ko yung mga punda at saka kumot, mga bedsheet. Ayan. Tsaka ito din. Pala to, yung iba nakabalot. Ayan. Ayan, pinagbalutan ko. Meron pa dito. Ayan. Siniksik ko siya sa mga damit para hindi mabasag. Ayan. Mabasagin to. Ayan. Wala na. Meron pa ba? Wala na. Ayan na. Wala na. Ayan, nalagyan ko pala yan ng sukulat. Basagin, magpatungan na mabigat. Kitchen. Para pala tandaan. Para alam nila yung magbubuhat na babasagin to. Ayan o. And saan ilalagay. Para hindi na paulit-ulit. Ayan siya. Ito, kortina to eh. Ayan. Ito, basahan. Ito ating plato dito. Ayan. Ayan. Anong laman ito? Ayan, yung mga pang baking. So, sandok. Siya basag. Good. Nakasurvive naman. Basag.
let's do a quick haul, guys. Mag-haul lang ako kasi meron tayong mga binili para sa bagong bahay. Pasensya na sa kalat ko kasi hindi pa ako tapos magligpit ng aming mga gamit. And ngayon ay galing kami sa grocery store, yung nag-grocery. Tapos meron kami mga binili na gamit para sa bahay na to. And ayun, so i-haul ko lang. So yun, galing kami ng City Hardware. Meron silang City Hardware dito sa Santa Ana. And sobrang laki. Halos lahat ng kailangan ni Michael ay nandun. Meron dun sa store na yon. So, ito yon. Bumili kami ng shower. Ayan. Yan. Ito ay, magkano nga ito? Teka. Ito ay 1,500. 1,500. Kasi gusto ni Michael, yung shower niya sa taas ay nahahawakan niya. Kasi nga, ay, di ba, kapag naliligo kasi yun si Michael, nakaupo yun siya sa shower chair. So, syempre, para maano niya yung sarili niya, kailangan natatanggal yung shower head. So, ito, bumili siya. Papapalitan niya. So, ito yun. Tapos, ay, ito, anong tawag dito? Deadbolt. Ayan, so deadbolt flat. Ayan, ganyan yung itsura niya. So, ito ay, may presyo ba ito dito? 1,239. So, kasi yung aming lock dito ay nawawala daw yung susi. So, yun. So, nag-decide si Michael na papalitan niya na lang kasi ay para kay Michael na disabled ay sobrang napaka-importante yun para sa kanya kasi nga, syempre, para hindi siya mahirapan magpaikot-ikot. Kasi ay iikot pa kasi kung hindi magagawa yung yung pinaka-main na pintuan na yung sa lock. So, nag-decide si Michael na papalitan niya na lang. So, ito, bumili kami nito. Ito lang naman siya. Ayan, yung sa padlock. Ito. Kasi walang susi. So, ito meron ng susi. So, yun. So, kaya niyang gawin to, siya nang magkakabit. Hindi na kailangan ng ng ibang gagawa. Kasi, madali lang naman daw yan gawin. So, yun. Tapos, galing kami ng parang shopping store. Parang siyang Divisoria. Yun. So, dun kami nakabili nito. Ano tawag nito? Actually, food keeper to. Pero, lalagyan to ng mga gamit ni Michael sa taas, sa woodcraft niya. So, yan, bumili siya nito. Ito ay 65 pesos. Yan. Tapos, bumili din siya ng etong ilaw na to. Kasi, ay itatabi niya sa tabi niya mismo. Kasi nahihirapan siya dun sa, sa kwarto namin. Malayo kasi yung switch. Malayo siya sa higaan namin. 'Di ba? Siya kasi bago matulog, maghahawak pa ng cellphone, magsi-cellphone pa yan. And ayaw niya na kapag nagsi-cellphone siya ay madilim, walang ilaw. So, and syempre, pag pinatay niya naman daw, pag nilagyan niya naman daw ng ilaw, may tendency hindi niya mapapatay yung ilaw kasi nga baka makatulugan niya na or kasi mahirapan siya kasi tinatanggal niya nga yung paa niya, yung artificial leg niya. So, parang hassle nun para sa kanya. So, bumili siya nito para itatabi niya sa kanya, madali lang niyang patayin kapag matutulog na siya. So, ito yan. Ito yung itsura niya. Ganyan. Wala pang bumbilya. Bumili rin kami ng bumbilya niyan. Yan, disaksak. Yan. So, meron din siyang switch dito. Yan. Para pag magsi-cellphone siya sa gabi, hindi niya na kailangan ng ilaw, yung sa main na ilaw ng kwarto. So, ito na lang. So, 300 pesos to. Ayan. Kakabit niya yan. Dadalhin niya sa taas. Tapos, bumili din kami na to, WD-40. 130 pesos. Kasi yung binibili namin na WD-40 talaga na brand, ang mahal nun. Tapos, ang liit lang, ganyan, 300 pesos. So, buti nakita namin to. Ibang brand, pero din siya, lubricant. Para sa mga, yung sa mga, anong tawag nito? Yung mga sa mga kinakalawang. Ito yun. Mura, lang, 130 pesos. So, ito yung ilaw niya, nung lampshade, parang lampshade ito. Yan. Tapos, bumili din ako nitong tatlo. Pang magdamagan na ilaw. Parang sa gabi. Kasi, yung bahay nito ay sobrang lawak. And, ayaw ni Michael na pagkalabas niya, lalo kasi maaga yan siya nagigising, minsan 2 a.m., 3 a.m. So, lalagyan ko siya ng, ng ilaw na ganito, na maliit lang.
Parang malalayo kasi yung mga switch dito. So, bago ka makarating sa switch, lalo na si Michael, natatakot ako, baka madapa siya. Kasi, ay, alam niyo naman yun, mahina yung mata nun, isa lang yung gumagana, tapos, putol pa yung isang paa, I mean, artificial leg. So, yun. So, I decided na bumili nito, 3. Kasi lalagyan ko yung, yung sa may hagdanan namin, isa, at saka sa kwarto, isa, at saka dito, sa baba. Iwanan ko ng isang ilaw. So, ito ay 30 pesos ang isa. Tapos, bumili kami ng shower curtain. 2. Yan. Magkapares ang kulay. Ito ay 115 pesos. Ayan. Ito yung presyo niya. Kasi ilalagay namin to doon sa CR namin. Kasi, para yung tubig, pag naliligo, hindi na pupunta sa may sa may bowl. Nababasa yung part ng bowl. So, yun. Ito. Maganda, parang division, parang gano'n. Tapos, ito, bumili din ako nito. Ayan. Oops. Placemat. Kasi, yung aming lamesa ay babasagin. So, kailangan ng placemat. Tapos, yung gamit pa naming plato ay babasagin din. So, natatakot ako, lalo na si Michael, na baka maibagsak niya yung plato sa, dito sa aming lamesa. So, bumili ako nito, 6 to. Kasi, 6 ang upuan. So, 6 yung bilhin nito. Yan, 6. Sana hindi siya madaling masira. Yan. So, pupunasan ko lang yan, tapos ilalagay ko na. Yan. Tapos, nag-grocery din tayo. Wait lang. Ito pala. Bumili din tayo ng tissue. Yan, tissue, Sanicare. Tapos, bumili din tayo ng itlog. Ayun, so itong itlog na to ay extra large for 240 pesos. I think sobrang mura nito kasi yung nabibili namin sa SNR ay 265, large lang yon. So, ito, sa palengke ko to nabili, extra large siya, tapos 240 pesos lang. So, yun, bumili na ako. Kasi dapat magtatanong lang ako nun eh. So, yun, binili ko na siya. Tapos, kapag okay, walang sira, so dun na ulit ako bibili. So, kasi walang SNR dito na malapit. Mga babiyahe ka pa ng 30 minutes. Ganon. So, yan, ang ating itlog. Tapos, another tissue. Yan, table napkin. Kitchen towel. Hindi pala table napkin. Kitchen towel. And ito, table napkin. Paper towel. Tapos, meron din akong binili na plastic labo. Sa to? Sa Save Mall. Kasi yun yung meron kaming malapit na supermarket ay sa Save Mall. Tapos, meron tayong Dove shampoo. Yan. Tapos, ano pa to? Ano pa meron dito? Wait lang. Tapos meron tayong ketchup. Ayan, kasi malapit na maubos yung aming ketchup. Bumili ako ng Coco Mama, coconut milk. Tapos, bumili tayong sardinas. Kasi ay namimiss ko yung sardinas. So, plano kong mag-sardinas, magsabaw. Ayan. Tapos, meron tayong tomato paste. Hindi ko pa alam kung saan ko siya gagamitin. Tapos, bumili rin ako nitong Indomie. Ayan, 2. Namimiss ko na to. Ang tagal ko nang hindi nakakain yun. So, plano kong lutuin ko yan. Reward. Tapos, ito, bumili ako ng cheese whiz. Ayan. And then, ano pa next? Ito, next is, bumili akong breadcrumbs. Kasi meron akong biniling manok. Nalagyan ko nito. Kasi, gusto yan ni Michael. Ngayon ko lang nalaman. Kasi dati hindi ako gumagawa niyan. So, yun. Gusto niya. Yung fish fillet. Tapos, i-coat mo ng breadcrumbs. Gusto niya yun. Tomato sauce. Tapos, 2 all-purpose. Ayan. Tapos, meron tayong butter na sobrang lambot na kailangan niya nang ilagay sa ref. Tapos, meron tayong miswa. Ayan. So, partner ng aking sardinas na binili.
This one. Sarap. Tapos meron akong kamatis. Pero ito, bingo, biscuit. So, ito yung binibigay ko kay Michael na matamis kapag bumabagsak yung kanya sugar. So, ito. Ano lang to, refill lang to. Kasi meron pa siyang Cloud9 dun sa lalagyan niya. Ayan. Yung biscuit na yan. Dalawa pala yung tomato sauce ko. Ito. Tapos, tinapay, burger bun. Ayan. Tapos, meron tayong quick melt cheese. Tapos meron tayong gatas, cowhead. Tapos, bumili ako nito, dalawa. Pure Foods. Hindi ko pa natatry ito. Ngayon pa lang ako bumili nito. So, ang binibili ko kasi yung Argentina. So, itatry ko to. Baka mas masarap to. Tapos, kasi ito ay less sodium. So, yan, binili ko. Tapos ito din, Pure Foods. Luncheon meat. Ano siya, less sodium, 30%. So, bumili ako niyan. Tapos, kung tayong mantika, buy one take one, save 20 pesos. Yung binibili ko kasi nakaka-save ng 20 pesos. Yan. Malaking bagay yan. Ay, basak. Tapos, meron ako ditong manok. Yan, 1 kilo. Tapos, manok ulit. Yan, 1 kilo. Parehas yung dalawang type or breast part, 1 kilo nun. So, yun ang ating bowl. Ay, naku, basa. So, ito yung ating babasagin na lamesa. Ito pa ang kalat. Today, that's Michael. Everything is so blurry, I can't drive. Andito kami sa City Hardware. Oh, there we go. It's a miracle. Dito kami sa City Hardware kasi ay binalik namin yung padlock na binili namin nung kahapon. Kasi ay nahanap na yung susi. So, hindi na namin siya kailangan. And, ayun. So, pagkatapos nito ay papunta kami ngayon mag-a-apply kami ng PLDT para sa aming internet. Kasi ay binenta na namin actually nabili na yun. Nabenta na yung aming Starlink internet. Kasi ay hindi na siya magagamit dito sa bagong bahay namin. Dahil wala daw slot. So, useless. Hindi siya magkakaroon ng signal. So, ganun pala yun. So, para lang din siyang pag nag-apply ka ng internet, kapag walang slot na available, hindi ka makakabitan ng internet. So, parang ganun din si Starlink. So, buti na-check ni Michael yon bago pa kami nakalipat na kung pwede ba namin mailipat yung aming Starlink dito sa Pampanga. And yun nga. So, sad to say, ay wala daw available slot dito sa lugar na to. So, hindi siya magkakaroon ng signal. So, yun, pinost yun ni Michael sa group ng American group. And, ayun nga, meron nang nakabili. Filipino siya. And, sobrang mura na yun kasi 15,000 na lang niya nakuha. Binenta ni Michael ng 15,000. And, wala pa yun 1 taon. And, kapag binili mo siya nung nabili namin yun sa online, nasa 28,000 yun. Pero ngayon kasi bumaba na yung presyo. So, nasa na lang yata ngayon, 22,000 yung brand new. So, sa Starlink ka nun makakabili. Kaya lang, hindi ka basta-basta makakabili. Kailangan ng credit card yon bago ka makabili nun. So, yun. So, sobrang mura nun. As in, ang daming naka-line up na interesado dun sa Starlink na yon. And, ayun nga, yung nakabili ay swerte nun. So, ayun. Dito tayo sa I think meron daw dito sa may Mexico PLDT office. Diyan.
PLDT. No, this is a burrito. Oh, that's a burrito. It says, oh, burger burrito. What? Okay, so that's mine. It's a sauce. Yeah, that's it. Ito yung sa kanya. Looks yummy. Daw sa akin. Yours is yummy. Right. Let's try. Ooh, like it? It worked. Yeah, it works. The duplicate key. Michael. I'm sorry, what? Ito yung tinanggal ni Michael kasi yung shower na to ay basag. Like ilang peraso lang yung lumalabas na tubig dyan. Tapos nandito sa gilid, nasa mga gilid lumalabas yung tubig eh. Yan. So hindi ka makaligo. Hindi makaligo ng maayos. I think itong part na to. Oh, ito. Ito, sa part na to. Diyan lumalabas yung tubig. So papunta siya sa kaliwa. So, yan, nag-decide si Michael na palitan to. Ito yung binili namin sa city. Ayan, tinanggal niya na. Ayan. Tapos ito yan. So, hindi niya tinanggal yung, yung part na yan kasi hindi daw matatanggal. So, kaya dyan niya dinugtong. Yan, sa dulo na yan. Hindi niya na tinanggal yung kasi mahirap daw hindi matatanggal. Ayan, nagubutas siya para sa handle, yung pagkakabitan nito. Yan, yung pagkakabitan yan. I like. Like it? Ito na guys, tapos na gawin ni Michael, at nakakabit na yung aming shower. Ito naman yung second room, and ito yung craft room ni Michael. And dito talaga siya, maghapon. Like, eto nagpakalabas na yung mga gamit niya and iaayos niya. Siya yung gagawa niyan kasi gusto niya, siya yung mag-organize ng mga gamit niya. And lahat to ay ginagamit niya pang craft room. I mean, pang putol ng kahoy, mo yun, yung kanyang ginagawang pinagkakaabalahan. Tapos, nandito pa yung kanyang drill press at papasok niya din yan dun sa loob ng kwarto. And eto naman yung third room. Siyempre, hindi pa tayo dyan nakakaayos. So, itinambak ko na lang yung ibang gamit dito. Nandito pa yung aming aircon kasi hindi pa siya na-install. Ayan. So, dito lang muna siya sa third room. And yung mga unan. Ayan. So, actually, hindi ko pa ito nalilinis yung third room. Actually, parang guest room namin. Or yung nanay ko, pag andito, dito siya matutulog. Tapos, itong bahay na to ay meron din 3 toilet. So, 3 toilet, 3 room. So, itong umpisan ko na magkuskus ng CR kasi ay ang dumi ng CR. So, kayang-kaya kong linisin yan. I believe. So, yan. So, bubuhusan ko lang yan ng bleach. So, matatanggal lang dilaw-dilaw na yan. So, yun. So, dahan-dahan lang, sabi nga ni Michael, ay bahay na natin to ngayon. So, wag mong pagsabay-sabayin lahat. Alam mo yun, dahan-dahanin mo lang yung paglilinis kasi tayo-tayo lang naman. Tapos, wala ka namang bisita araw-araw na tinatanggap. So, yun, like everyday meron kang gagawin. Gano'n. Nalabhan na to. Tapos, ito, lalabhan. Marumi pa to. Nakapila. So, ito tuyo na. Nilaban ko to kahapon. So, tutupiin na lang. Mga ginamit to pambalot ng mga ng mga gamit namin. So, ayan. Hindi pa to napapalitan. Baka huli na yung couch cover. So, ito na itsura. Yan. So, ginawa to ni Michael. Bago na to. Binili to.
Tsaka ito, yan. Kasi yung host namin na malaki, teka. So, yung itsura niya. And, bago to, I mean, yung luma namin, dinugtungan ni Michael, you know. Yan, para diretso dyan. Tapos, ito yun siya. Ito ating saksakan. Kasi may saksakan dito, yun. Unboxing. So, sobrang kailangan na kailangan ko na yung isa dito sa mga order ko dahil yung aking laptop, actually kapapalit ng aking laptop na keyboard. Yung keyboard ng aking laptop ay nasira to last year. So, hindi na siya gumagana, hindi nagta-type yung keyboard. So, sobrang nadidepress na ako kasi hindi ko magamit talaga yung laptop ko. And sobrang behind na ako sa YouTube. And buti na lang, eto merong option. So, napanood ko to sa YouTube na pwedeng mag-wireless keyboard. And ayun, so nakita ko to sa Shopee. So, nag-order ako kasi sobrang mura niya lang. And yung isang option kasi na kung ipapagawa ko ulit yung keyboard ng aking laptop ay sobrang mahal. So, yung kahapon ay galing kami ng SM. Siyempre, SM, di ba? Iba yung presyo doon. Sobrang mahal. 4,000 yung hinihingi nila sa akin. So, yung first na paggawa ko nito, nung nasa Kabanatuan pa kami, 2,000 binayaran ko para lang mapalitan yung ng bagong keyboard. Tapos, eto na naman. So, sabi ko, nagtataka ako bakit ganun yung keyboard na to, nasisira. Eh, sabi ko, samantalang si Michael, yung keyboard niya hanggang ngayon okay na okay pa. So, hindi ko lang mahanap yung, yung tamang sagot, bakit ganun. Or baka ibang brand yung sa laptop ko, ganun siguro. Kaya, ang bilis niyang masira yung keyboard. Di talaga nagta-type as in. So, ito, i-unbox ko na. And, ang dami ka, maghapon akong nag-washing dahil sobrang dami ng, halos lahat ng mga nagamit namin, pinagbalutan, ay mga kumot namin, mga bedsheet, mga punda, lahat yun nagamit as in pati mga unan. So, yun, isang salang na lang ako kung hindi bukas kasi linggo bukas ay next week. Casey! So, yun. Yun yung Casey. Maghapon ako naglaba ngayon, yung mga damit namin, mga punda, and natapos ako pati mga damit ko, nilabhan ko na rin 5:30 PM na ako natapos as in. Sobrang maghapon yung aking washing na nakasalang and ang hassle pa kasi nga hindi siya automatic. So manual, kailangan mong bantayan. So yun. So ang last na salang ko na lang yung mga unan na magliit at saka itong mga cover ng aming sofa. So yun na lang. Tapos wala na akong lalagyan. So actually, unbox ko na nga. Kung saan na ako napunta. And si Michael, sobrang busy din yan. Nasa taas yan siya. Yung mga gamit niya, ino-organize niya. So, kanya-kanya talaga kami ng trabaho. So, ito lahat sa akin dito sa baba. Actually, hindi pa ako nakapaglinis ng CR. I think last na yon, malilinis ko na siya kasi uunahin ko muna yung sahig dun sa taas. Dito sa baba ay nakapaglinis na ako, nakapag-map na ako. So, yun. So, unahin ko muna i-unbox yung aking laptop keyboard. Unbox natin ito. Actually, hindi. Yun naman mantle. Actually, naligo na yun. Nag-shower na kasi pawis na pawis. Nag-ano siya, parang ginawa niya yung kanyang stand. Ano tawag na? Yung ilaw niya na stand, ginawa niya. Kasi hindi daw yata tumatayo. Tumatayo. So, ito yung ating, ito yun, yung laptop wireless keyboard. Tinatahol ako ni Casey. Casey. Mini keyboard. Yan. Wala talaga akong nagagawa sa laptop ko ngayon dahil di talaga nagtatype yung aking keyboard as in. Kaya pasensya. Casey! Tinatahol na ito. Ito na siya, guys. Taran! Wala na. Ito na yun siya. Let's see kung gagana sa ating laptop.
ating keyboard. Pakita ko muna to. Kasi pag binubuksan ko, ito talaga yung lumalabas sa kanya. Ayan o. Ayan, to try again. So, ngayon, pag kinokopya ko yan siya, ayan, A1. Itong part na to, hindi gumagana. Ayan o. Hindi nagtatype. Yung mga numbers, hindi nagtatype. Ayan, ganyan yung itsura niya. Ayaw niya mag-type. So, ulit. Yan. So excited. Siya nakakonect. Tingnan natin. Ayan. Ganun pa rin. A, 1, B. Let's see. A. Ayan, nagtatype A. 1. Ayan na. I'm so excited. A, B. Ayan na siya. A1, B. Tapos 2. Yan, 2, C3. Yes, finally. So, ano ngayon? 2, C3. Ayan na siya. Okay, tapos i-enter ko lang. Yay. Tapos, 2, C. Okay, yay. Finally. Yay! Buti na lang merong ganito. So, 100 plus lang to guys. Okay. Ito na. Ayan yung sagot sa ating may security code pa. Okay. So, yun na guys. Yung sagot sa ating keyboard na hindi gumagana. And finally, meron na. Ito, lifesaver to. Lifesaver, the new wireless keyboard. It's working! Yay! And next, unbox natin ito. This one. Ano yata ito? Yung ating kasi yung aming sasakyan ay madumi. As in, madumi eh. So, hindi na kami nagpalinis noon bago kami lumipat dito. Kasi nga ay, baka, para isang linisan na lang. Pag nakalipat na lang kami dito, dun pa lang linisin. And kailangan kasi niya ng, special shampoo. I mean, specific lang na shampoo para sa sasakyan. So, sabi ko kay Michael, kagamitan ko na lang ng shampoo ko. And sabi niya, no daw ko, no. Kailangan daw yung shampoo na pang sasakyan. So, yun. So, inantay ko pa to. And finally, eto na siya. Yay! Eto na siya, guys. Actually, sa ano ko to, guys, nabili? Sa TikTok. 1 liter na siya. Guwapo. 10 times foamy. Ultra foamy car shampoo. See? You wanna look at? Ayan si Michael. This is Michael. Yes, you're Michael. Okay, cool. It's 1 liter. Yeah, that's a lot. It's 186. 1 liter for 186. Look. Sabi niya, order daw ako ng order. Sunod-sunod kasi dumating yung order ko, no? Ngayon, 4 na items. Sabi niya, order daw ako ng order, ganyan. Spending money daw. Sabi ko, lahat ng order na to ay hindi to para sa akin, para sa gamit natin, kailangan natin dito sa bahay. And, hindi ko man to orderin, o-orderin niya rin naman. And ayoko naman na siya yung mag-order. Let's say, bibilhin niya sa labas. Tapos, ang mahal. Sabi ko, ako na lang kasi mahahanap ko siya sa TikTok, kaya sa Shopee, mas mura. And yun. Ganyan lang naman siya. And sabi ko, ikaw nga dyan eh. Nag-order ka, mamahal ng items mo. Tumawa lang siya. Sabi niya sa akin, ikaw, mura daw ko na yung mga ino-order ko, pero ang dami daw. Sabi ko, bakit? Hindi naman para sa akin, para sa bahay. Diba? Yun, eto, pinag-iisipan ko pa ito kung ilalagay ko to. Pero, kasi, ang dami kong in-order. Like, ito, 6 yata to, 6. Kulay gray siya. Binili ko to para dun sa lababo. Kasi ayokong, pag ang lababo kasi nababasa araw-araw.
nagkakaroon siya ng ano, ang tawag nito, yung itim-itim, aminin nyo, hindi kayo nagkukuskus ng, nakakatawan magkuskus ng lababo araw-araw, kasi lalo araw-araw mo siya ginagamit. So, yun, ito feeling ko, ito yung magiging solusyon ko para, ano to, adhesive tape. So, dinidikit lang siya. Ito lang. Ayan, ganyan siya. Para yung tubig na nag-i-splash ay hindi siya nagdidiretso dun. Alam mo yan yung white lining na pinagdugtungan ng tiles. Yung tubig kasi nag-i-splash dun sa ano, yung pinagdudugtungan. So, nag-i-stay dun yung tubig. Tapos, eventually, nag-iitim siya. So, ito yung plano ko. Ito, tape to, tape. Ito yung ididikit mo siya sa tiles. Tapos, ito, plastic to. Like, parang rubber, something. Ayan. So, hindi magdidiretso lang dito yung tubig. Tapos, hindi mag-iitim yung tiles. Kasi, tatakpan mo nga eh. So, yan, itong plano ko, ilagay ko dun sa tiles. Kasi, bumili din ako dati nito dun sa sa bahay namin sa Cabanatuan. So, yun. Bali, 5 pala to. No, 6 pala. 6. Yan. 6 tong binili ko. Yan. Dami, di ba? Tapos, next is ito lang. Oh, okay. Oh, love it's green. It's not yellow. So, ito, in order ko ay 30 pieces. Ito ay para kay Michael. Ito yung, ano to, yung foam. So, yung pinag-orderan ko nito ay Mandawi foam sa Shopee. And, ang mura lang kasi nila. Tapos ito, ang gamit nito, kaya ang dami kong in-order kasi ginagamit to ni Michael doon, parang cushion. Alam mo yun, yung parang support doon sa paa ni Michael. Yung, anong tawag na? Yung liner na humahawak doon sa putol na paa niya. Putol na paa, hita, parang putol na hita. Tapos, nakapasok kasi yung paa niya doon sa may parang rubber. Tapos ngayon, meron kasi yun parang bakal na silver sa gitna. So, yun yung pinoprotektahan niya yung paa niya doon na hindi, alam mo yun, magasgas yung kanyang balat. Kasi kapag diabetic, sobrang sensitive niyan. So, kailangan hindi sila masugat. So, yun. So, actually, meron, nakailang order na ba ako nito? Like, bago pa nito, meron ako na order na 30 pieces. Kaya lang, dahil nga, sobrang pawis na pawis yan araw-araw and nakaka-4 na beses yan siya nagpapalit. So, dalawa yung ginagamit niya. And, yun, sobrang maano. Buti ngayon, nawawashing ko na, hindi ko na kailangan kusutin kasi, alam mo yun, consuming ng time ng paglalaba and hindi lang naman yun ang ginagawa ko. Marami pang iba. So, buti ngayon, ito is, lalagay ko na lang sila sa washing and naiipon ko muna saglit like for 2 days or 1 day pagka hindi ako busy. Nawawashing ko. Ganun. So, kaya nag-order na ako ng marami para hindi siya nauubusan. Marami siyang stock. So, yun lang ang ating unboxing. See you tomorrow. Ito pala guys, papakita ko lang yung likod ng wireless keyboard na nabili ko sa Shopee. So, ganyan yung itsura niya guys. And, parang, ito dito, parang may battery. Ayan. Actually, kinoconnect to sa laptop. So, yun, nagkakaroon siya ng power sa laptop. Ayan. Hindi siya wireless actually. Hindi siya Bluetooth. So, meron siyang wire. Akala ko wireless. So, parang USB. I-connect mo siya sa laptop. So, ito na ating mga nilabhan. Siyempre, pag nakatuyo na, ay tupiin naman. Ayan. So, today, ay ito. Actually, ito yung main bedroom. So, dito yung aming kwarto. Meron kasing nakalagay dyan na window type. So, pinatanggal ni Michael. Actually, dun yun sa may-ari ng bahay. Iniwan niya. So, ayaw ni Michael na merong window type dyan. And plus, meron kasi kaming aircon. So, gusto ni Michael gamitin yung aming split type aircon. So, yun. So, kami nag-shoulder ng expenses nito. Pinatrabaho namin sa may-ari ng bahay. And, ayun. So, meron gumawa. Nagpunta. Tapos, yung kwarto na third bedroom, dito nilagay yung window type na aircon. Yung tinanggal doon sa main bedroom para nga ay mailagay yung aming split type na aircon. So, yun. So, actually, pagkatapos niyan ay kinabukasan, ikabit din yung aming split type na aircon kasi
ibang tao ang gumawa nun, yung nag-install. So, actually, naghanap pa kami kung sino yung magkakabit ng aming air condition, yung marunong talaga magkabit. And ayun, so lucky, meron kaming nahanap and nagkasundo sa presyo. And inantay pa nila na kailangan matuyo yung yung tinakpan kasi yung pinagtanggalan ng air condition. So, kailangan yan matuyo and yun. So, waiting na lang na mag-install ng aming split type aircon. Meron tayong Shopee. Actually, lahat ng Shopee na yan ay order niya. Kasi lahat yan ay gagamitin sa project na gagawin niya. Actually, yan, para sa kanya din yan. Siya yung mahilig uminom niyan. What is that? I don't know what this. Oh, this has nothing to do. That's Biogesic. That's pharmaceutical. Yeah, pag masakit ang ulo niya, iniinom niya yan Biogesic. E tapos, itong tatlo na to ay gagamitin namin yan para sa project na gagawin niya. Kasi merong story yun. Teka, mamaya, sabihin ko sa inyo. So, ito sasabihin ko na habang nagbubukas siya. Kasi, naghanap na kami ng shop na gagawa ng project na to. Actually, yung project na to, every 3 years niya lang ginagawa. And, meron siyang client para dito sa Amerika na sa kanya lang talaga nag-order, sa kanya lang nagpapagawa. Kasi, kung hindi nyo alam, si Michael ay, ang tawag nito? You have a business, like a computer, what do you call that? I had a printing business in America. Yeah, yun. Meron siyang printing business sa Amerika. And yung client na to ay sa kanya nag-order ng Bible cards. Ito yon. So, ito yon yung ino-order sa kanya. Siya nagle-layout nito. Siya yung nagpiprint nito. Siya din naglalaminate. Ngayon, dahil nga nandito na siya sa Pilipinas, sa kanya pa rin tumatawag. Gusto nila na kay Michael pa rin magpagawa. Ngayon, ang problema kasi, yung mga kakailanganin niya ay wala dito. Like, iba yung, especially itong papel, ibang-iba meron ng quality dito sa Pilipinas at saka sa Amerika. And pati yung ink na ginagamit, ibang-iba, tapos wala kaming mahanap na ito yung plastic nito na exact size. Sa Shopee, nag-research na rin kami, malaki yung binibenta sa Shopee. And unlike sa Amerika, meron kang mahanap na ganitong eksaktong size, tapos i-finish mo na lang, like, yan katulad nito, gugupitin mo na lang ng konti para maging shape na ganyan. So, ito, yung first na open niya ay corner puncher. Yan. So, ito, yung unang items na kakailanganin namin to. So, ngayon, nag-decide si Michael na siya na lang ang gagawa kesa magpagawa sa iba. Kasi nga ay, actually, sobrang thankful kami kasi tinulungan kami ng aming landlord na maghanap ng printing shop dito sa Pilipinas. But sad to say, ay hindi nagkasundo sa presyo kasi syempre iba yung presyo. Alam na alam ni Michael yung presyohan nito kasi nga matagal niya na itong ginagawa sa Amerika. Like 38 years. You've been doing this Bible cards for... I've done the Bible cards for about 22 years, but I've been in the printing business for almost 40 years. So, ayun. So, 22 years niya nang ginagawa na to sa client niya. So, alam niya yung mga presyo and so, hindi sila nagkasundo sa presyohan kasi medyo mataas yung offer sa kanya and so, yun, nagka-calculate siya. So, between the shipping, kasi nga, kung ipapagawa namin sa iba, tapos shipping fee pa, ipapadala sa Amerika. So, halos, sabi niya, lugi na. So, ngayon, nag-decide siya na, what is this? That's the laminator. Laminator, yun. So, ngayon, nag-decide siya na kami na lang yung gagawa. And yung Bible cards na gagawin namin nito, 5,000 pieces. So, sabi niya, ay maximum daw ay matatapos namin yun ng 7 days. So, kailangan kasama import. Magkakaroon kami ng import, which is nanay. So, bali 3 kami yung gagawa para matapos namin siya ng within 7 days. So, meron maglalaminate, meron maggugupit, meron maggaganito. Ito ay, what is this? I'm guessing this is the cutting board. Yeah, cutting board. So, yun. So, hopefully, magawa namin. And, yung isang, meron siyang in-order din na papel. Pero, hindi katulad ng hinahanap niya. So, wala pa yun siya dito. So, paparating pa lang. When I first started doing freelance work, I did these cards the way we're going to do it this time. And that was by hand. As my business grew, and I actually was able to open up a brick and mortar building and buy equipment.
we were able to do these cards almost overnight. It took about a day and a half to do it. For 3 people, Nall, myself, and probably Nun and I, to be working on these. It's going to be probably 8-9 hour days for 8-9 days for 5,000 cards. It is a lot of labor, but it's going to a good charity. It's going to a good person, and it helps with his ministry and brings people to Jesus. Oh, kasi yung kwento nito pala, yung client niya ay saksi ni Jehovah. Yung, kumbaga, yung kliyente niya ay meron siyang, what do you call that? Worship. She owned a worship church. What do you call that? No, his ministry. He actually She or he? he. Oh, he. Well, it was a husband and wife, but unfortunately the wife passed away. passed away less than a year ago. Okay. But they were very successful in the vitamin supplement industry. I mean, very successful. Okay. It allowed them to buy 800 acres of land in the southeast United States. And they have a generational family land. Basically, all this family lives on the land. But his particular ministry, he originally was doing a puppet show, and it was a Christian puppet show. And then he got the idea 25 years ago of doing these cards. And when I first got introduced to him about 23 years ago, his cards were just this flimsy index card product that could be easily crumbled up and thrown away. And I suggested, why don't we do a hard shell laminate? Because now you're turning the card into a bookmark, and if people do become saved by praying the prayer and reading what it takes to be saved, they now have a reminder to go into their Bible when they're studying their Bible as a bookmark. He loved the idea, and we've been doing it for over 2 decades 22 since. years. Yeah. So ito ay ipinamimigay nila sa mga tao for free. Yan, meron yan siyang Bible verses. Bible verses, yeah. Yan. So ito na siya. Alam niyo ba guys, noon nang nasa Amerika si Michael, siya lang yung gumagawa nito. As in, mag-isa niya lang. 5,000 pieces. Kaya sabi ko, kung kaya niya mag-isa, bakit hindi namin ito matatapos ng mas maaga? Kasi 3 kaming gagawa. And talagang like 2 to 3 hours lang ang tulog niyan. Talagang tinatrabaho niya talaga. Kasi alam niyo naman, mabagal yan siya eh. Kasi nga yung sa mata niya, tapos syempre gagawa pa yan siya ng pagkain niya. So yun, inabot talaga ng 1 linggo. So kung kami, 3 kaming gagawa, 'di ba? So yun, mas mabilis namin yun matatapos. So The cutter works good. good. Now, just to give you an idea of how labor intensive this is going to be, to cut 4 cards out of a sheet of paper is going to be a total of 6 cuts. This paper, 6 cuts times 1,200 sheets is basically 7,200 cuts. But since you can do 2 pieces of paper, cut that in half, but you're still looking at about 4,000 cuts just to get the paper to the card size. That's a lot of work. It's easy peasy. I didn't say it wasn't easy. It's just monotonous. Okay. Tapos pagkatapos niyan, pintura pa. O ganyan lang. Pintura. It's the test of Michael phone. Kasi bigla siyang nalungkot. Taran! Sorry. TikTok isn't available right now. Kanina lang nakakapag-play siya. Ngayon, wala na. Okay, say bye-bye to TikTok. Bye. Are you sad? I'm pissed. I'm sorry. Kasi siya yung taong mahilig sa TikTok, manood ng mga politics about, America.
news. Sa TikTok yan siya nanonood. Ngayon, wala na. Nanonood siya like around 12:30 p.m. Nakakapanood pa siya. Tapos ngayon ay 1:30 na, 1:30 p.m. Ayan, wala na siyang TikTok. So sad for all Americans na nakaban na yung TikTok sa kanila. Kasi nga I think dahil yun sa issue sa politics, so binan ng US yung TikTok sa lugar nila. So yun, wala na. Balik na siya sa YouTube. Ay. And hindi siya makaplay. Walang nagpe-play talaga na mga video sa TikTok niya. And kahit siguro gamitan mo ng VPN, hindi rin siya gagana. Let's see. Kung hindi pa din eh. Kasi yung account niya, yung Google account niya is, syempre gagamitin niya, magda-download siya ng VPN. So, detected pa rin yun. Right? Are you able to download a super VPN in Google Play Store? I subscribe to NordVPN. NordVPN. It's the best VPN program out there. No. So, yan. And the problem thing of it is I turned off the VPN, so I'm now connected to the IP addresses of the Philippines. It's not reading IP addresses. It's reading where your Google account Your is data. from. Oh, okay. My Google account is an American account, so I am now banned from being able to open TikTok. It's sad. Sad. No more TikTok for Americano. You find it funny, but you. It's not. I'm not. No. I'm not making fun of it. No, I'm not. I'm saying that is what I'm saying is any Americans who are out there watching, this could be a seriously defining moment in history of our country, of what's happening here. Is it first time happening like that? There's been little things here and there that the government's maybe said maybe we shouldn't, but this is the first time in American history that basically a platform that over 70% of the country is using, and the government said no, you can no longer use it. Then who owned TikTok? China? No, China doesn't own TikTok. A Singaporean? China has a financial interest in TikTok, but they do not own TikTok. So who own it? They say it's a Chinese. No, Chinese Singaporean. Because plain and simply, our government is lying. They're using lies to manipulate American people to justify what they're doing. What they're saying is they're trying to protect us from our data, like our social security numbers, our bank account numbers, and things like that being stolen from China. This has absolutely nothing to do with data security. This has everything to do with trying to control the American people, keep the American people from talking to each other, making us depend on mainstream media, which has its own agenda on controlling the American people because of political agendas that they have. The people in office do not want to be removed from office, and they are scared to death that if American people have a voice like on TikTok, that they are going to end up being found out to be frauds and only self-absorbed in their self-interests, and they're going to get booted from office. Classic example is the man who actually wrote the bill to ban TikTok. The day after he put the bill on the floor for Congress to evaluate it, he started buying stock in Meta, which is Facebook. With TikTok being gone, the stock in Meta is going to skyrocket. In 6 short weeks after he put the ban bill in to get TikTok banned, he bought over $1.5 million of Facebook. That is a direct conflict of interest. That is insider trading. That is illegal in our country. And that's just one example on how this corrupt government in America is trying to take away the speech of Americans. So yes, I am pissed. He is pissed. Really, he is pissed about what's happening right now. So, ito na guys, yung nabili ko sa TikTok shop and nilagay ko na. Ayan, so make sure na hindi basa. So, umaga ko to nilagay, yung hindi pa ako nakaguhugas. So, yun. So, para dikit agad. So, yun. So, hindi naman to nakakasira kasi ay adhesive tape to. So, ididikit lang talaga siya sa tiles. And, ayan na, kakulay niya pa yung tiles, diba? Ang cute. So, hindi na ako may stress na mangingitim siya because of yung tubig. Laging bumabagsak yung tubig dyan sa mga gilid-gilid. So, hindi siya mangingitim. Kasi, doon siya babagsak sa yung binili ko na rubber.
So, yun. Yay! Sobrang happy ko. Sobrang helpful talaga nito mga mi. So, try nyo as in. So, iwas hassle na talaga ang life. Promise. Marami. Or sa Shopee, meron din.